mas lalala pa ang gutom ng mga Pilipino sa panahon ni Marcos. Okay? Eto, tingnan po natin ha. Nakakuha ko po ito sa post sa Facebook ni Sas. Okay, ang galing talaga nito si Sas. Actually, karamihan ng balita, wala na sa mainstream media, walang kakwenta-kwenta ang balita ngayon sa mainstream media. Parang iwas pusoy parati. Purong gusto nilang balita, puro patayan. Pero ito, kay Sas, thank you, Sas. Ang galing mo talaga. This graph shows a comparison of hunger incidents of households in 4 areas as per SWS. Okay? Hindi po Duterte ang SWS. Alam nyong lahat yan. Okay? SWS. Kayo na humusga kung kanino yan. This shows the level of hunger during the 3rd March of each president. Okay? Ito yung pangatlong taon sa buwan ng March. Pangatlong taon sa buwan ng March. Bakit po? Very important yan sa usapin. Ito po yung papasok tayo sa midterm election. Okay? March is SWS last survey before the midterm elections. Bahala na po kayo mag-judge. Yan lang sabi ni Sas. Okay? Ito, tingnan natin. Yung dilaw, dun sa mga dilawang tae, ito yung panahon ni Pinoy. Yung green, panahon ni Tatay Digong. Yung pula, panahon ng rebelde. Panahon ni BBM. Okay? Ilan ang hunger percentage nung panahon ni Pinoy sa NCR? 21.7%. Ng panahon ni PRRD, 11.7%. Diba? Busog. Busog ang tao nung panahon ni PRRD. Ngayon, busog sa droga. Panahon ni BBM sa NCR, 28.3%. NCR pa lang yan, ha? Noong panahon naman, same thing, ha? Sa Luzon naman, sa Luzon tayo pumunta, 14% ang gutom. Nung panahon ni Pinoy, 10% lang nung panahon ni PRRD, at 24% nung panahon ni BBM. So mga sa Metro Manila, NCR, at sa Luzon, gutom ng panahon. Top ranking ka, Marcos. Ibang klase ka. Eto na, dito nadali ng gusto. Sa Visayas, 33% gutom. Alam nyo kung ba't importante ito? Ito yung posibleng balwarte ng mga Duterte. Gutom na. 33% gutom nung panahon ni Marcos. 15% lang nung panahon ni Ninoy at 10% lang ng panahon ni PRRD. Sa Mindanao, eto, mas gutom nung panahon ni Pinoy. Hindi ko alam anong ginawa mo nung panahon mo, Pinoy. Bakit ginuto mo taga Mindanao? 6% lang ang gutom nung panahon ni PRRD. At nung panahon ni Marcos, 27%. May kwento ko sa inyo. Noong mag-e-election pa lang, marami sa inyo galit na galit sa akin at kay Banat Bay. Galit kayo sa Banateros. Bakit? Minumura nyo kami. Marami sa inyo. Bakit? Bakit hindi namin sinusuportahan si Sara at saka si Marcos kasi sila tandem? Kami po, Sara kami, pero ayaw namin kay Marcos. Minumura nyo kami ng kung ano-ano. Sinasabi nyo hindi kami tunay na DDS. Diba? Tapos, sinabi ko kay Banat Bayan, sabi niya, hayaan mo lang. Hindi ko makakalimutan yung payo niya sa akin. Hayaan mo lang sila. Kasi kung manalo si Marcos, sabi niya, magugutom ang mga Pilipino. Pag nagutom yung mga Pilipino, yung mga nagmumura sa atin, magiging kakampi natin. At ang mumurain nila, hindi na tayo. Si BBM na. Guaranteed yan. Sabi, antayin mo lang, magugutom ang Pilipino. Nostradamus ata yung kapatid ko. May manghuhula ata to si Banat Bay. 3 years after, gutom na ang Pilipino. 3 years after, yung nagmumura sa amin, kakampi na namin. Ang minumura si Marcos na. Nagkatotoo lahat. Alam mo, pag nag-a-attend kami ng rally at nag-i-speech kami, alam mo lagi kong tanong, taas ang kamay ng mga nabudol. More than half ng mga taong nakikinig sa amin nabudol. Taas ang kamay ng mga nabudol ulit. Pangalawang tanong ko, ayaw na kay Marcos. Ay, nagsigawan ng tao. Halos itaas pati pa. Ganun po nangyari. Ganyan po kabudol si Marcos. Gutom. Isipin nyo ha, 3rd year, baha ang ayuda ni Tambaluslos. Panahon ni Duterte, walang ayuda. Panahon ni Pinoy, walang ayuda. Panahon ni Marcos, grabe ang dagdag bawa sa budget dahil nilagay sa ayuda. And yet, gutom tayo. Saan napupunta yung ayuda? Sa bibig ba ng mahihirap?
o sa bibig ng mga kabit ninyong mga animal kayo? Di ba? Hindi ko maidikit. Kung kailan may panahon ng ayuda, mas lalong nagutom ang mga Pilipino. Saan nyo dinadala yung mga, mamaya i-discuss ko sa inyo yung mga inuutang nitong si Marcos. Saan nyo dinadala tong ayuda? Nagugutom pa. Ako mahihiya na ako sa mga nililid ko kung ganito nangyayari. Parang wala nang silbi, di ba? I mean, ang layo oh. Ang layo pag kinumpare mo kay PRRD. Ngayon, magtataka kayo? Kayong mga bashers. Hindi ba kayo nag-iisip? Bakit mahal ng Pilipino si PRRD? Eto, gutom. Huwag kayong tanga ha. Kasi nasolusyonan niya yung gutom. Hindi man lahat. Siya ang nakasolve ng gutom. Parang tao nyo. Kung kayo may negosyo, kung yung mga tao nyo gutom, mumurahin ka niyan. Kung yung tao mo busog, naalagaan, mamahalin ka niyan, ganyan lang po eh. Bakit? Being a leader, alam mo malaking trabaho ng leader. Binigay sa'yo ng Diyos yan eh. Ikaw ang nilagay dyan para tulungan mo yung tao mo. Hindi gutom. Yung blessing, kumakalat sa paligid. Pag kumakalat ang blessing sa paligid, alam mo, naalala ko yung sinabi ni Pastor Kibuloy eh. May pera Pilipinas eh. Mayaman, kaya sinasabi niya yung mga proyektong gagawin niya, akala nyo mahirap gawin? Tingnan mo kung anong nakukuha nitong mga nasa kamera. Magkano pera? Computein mo itong mga sinasabi ko, wala pa sa kalahati. Ibig sabihin, kung hindi kurakot, maraming proyekto eh. Tingnan mo yung nagawa ni Pastor Kibuloy sa Kingdom, sa KOJC. Bakit ganun kaganda? Hindi kinukurakot yung pera eh. Meron po tayong pera. Ang problema, hindi marunong yung leader natin. Nagtataka naman kasi ako sa inyong mga Pilipino, hindi ko po kayo sinisisi. Nakatikim na tayo ng maayos kay PRRD. Sana naman natuto na tayo na gusto natin yung ala PRRD. Pero wala tayong sisihan, okay? Magkakasama na tayo ngayon. Binabanggit ko lang po sa inyo, ha? Huwag na po tayo magpabudol, okay? Sana suportahan natin ng straight PDP kasi naniniwala ako, yung gutom ng Pilipino lalala pa. Bakit? Meron ba silang proyekto? Meron silang significant na ginagawa para mawala ang gutom ng Pilipino? Look at their efforts kung paano nila idiin ang Duterte. Kung ganyang katikas yung mga leader ni PRRD, para si Torre, yung paano kinidnap si Tatay Digong papuntang Netherlands. Kung ganyan sana katikas, yung gagawin lahat, maalis lang ang gutom ng Pilipinas. Minamahal sana ng taong bayan to si BBM. Pero hindi. Yung efforts nila sa pabahay, sa gutom, sa pagsugpo sa krimen, wala. Kita nyo, full effort sila pagdating ipitin ang Duterte, ipitin ang mga vloggers ng Duterte.